Sa ating sambahin siya sa espiritu at katotohanan. At nagpapasalamat din po ako sa mga kapatid na patuloy na tumutulong sa akin at sa iba pang mga kapatid na nangangailangan ng tulong. Salamat po. At sa umaga pong ito ay isang paksa, isang mensahe ang nais kong buksan sa inyo. Na bagamat ito'y palasak na sa ating mga tainga, sa ating mga pandinig, ah, kailangan ito ay paulit-ulit nating pag-aralan. Sapagkat ito po ay mahalaga. Ito importante sa ating mga buhay. Lalo na sa pang-araw-araw na ating mga gawain. At gayon din po sa ah, nasa online. Good morning po. Ah, tayo po ay sama-samang mag-aral ng salita ng Diyos. Sa mga ganito, isang paksa ang nais kong sama-sama nating pag-aralan. At ito ay may kinalaman sa sampung paksa. Paksa ng sinip eh. Kumbaga, lagi nyo nang narinig. Isang tanong ang nais kong sabihin sa inyo tungkol sa sampung paksa. Ang sampung utos, ito po ay ang sampung salita na ibinigay magmula pa nung una. No? Sa panahon pa lang ng paglikha ng langit at lupa at ng lahat ng mga bagay, eh, hindi ng tao ang pinakahuling nilikha ng Diyos. At ito ay binigyan niya ng utos. Diba? Ano yung utos na yun na kanyang ibinigay sa tao? Ano po yun? Yung huwag kang kakain ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng masamang kabuti. So, nandun na po yung utos, diba? Ito po ay ang sampung salita na sinasabi. Maging sa panahon ni Moises, 1,400 BC ang nakakaraan. Na kung saan umakyat ni Moses sa bundok ng Sinai, no, na ibinigay yung sampung kautusan sa bansang Israel. Doon nagpasimula yung sampung utos. Di po ba? Yun ang tinatawag na universal moral. O yung pang daigdigang utos na ibinigay na kung saan sa panahon ni Moises ay ipinahayag. At dito makikita natin na ano ba ang pinakaunang-unang naging kasalanan ng tao sa Diyos? Yung unang-unang kasalanan ng tao sa Diyos. Alam niyo po ba yun? Yung ginawang kasalanan ng tao sa Diyos na pinakaunang-una. Yung pagsamba kanino? Sa Diyos Diyosan.
Ito yung pinakaunang-unang ginawa ng tao na paglabag sa utos ng Diyos. Tama po ba yun o hindi? Kaya nga sa pagbibigay ng kanyang utos, dun sa aklat ng Exodus, chapter 20, yan, verse 1, patuloy. Ipinakita ng Diyos doon yung kasalanan ginawa ng mga tao noong panahon din. Bakit? Sapagkat ang 10 utos, ito yung listahan eh. No? Listahan ng kasalanan ng tao. Pinakikita ng 10 utos kung ano yung ginawa ng tao sa harapan ng Diyos. Makikita natin yung kasaysayan ng, ito, di ba, nung panahon yun. Magmula pa kay Adan at Eva, kung gaano katigas ang ulo ng tao. Malalaman natin yung pulok-pulok kung saan galing yung mga Diyos-Diyosan. Unang-una, may pakananan, si Satanas. Di ba? Nung toksina si Adan at Eva. Imbis na sundin nila ang Diyos, ang sinunod nila si Satan. O di nagkaroon sila ng Diyos. Di ba? Alam mo si Satanas, Diyos din yan. Kaya lang, Diyos ko lang. Maliit na Diyos. Di ba? Pinakikilala rin ng Biblia kung sino si Satanas. Yan ay kaaway ng Diyos. Sabi nga rin sa aklat ng ikalawang Korinto, Kapitulo 4, ay ganito po ang sinasabi. Unang Korinto, ay ikalawang Korinto, Kapitulo 4, talata po. Anong sabi dito? Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So, Diyos din si Satanas. Kaya lang, Diyos-Diyosan. Kaya nga napakaraming Diyos eh. Napakaraming Diyos-Diyosan. Ito yung pinakapuno. Sa kanya galing yan. Sa kanyang aral yan. At yan ang ipinakikita ng banal na kasulatan. Ang pinakaunang-unang naging kasalanan ng tao yung sumamba sa Diyos-Diyos. Exodo Kapitulo 20, talata 1 patuloy. Ano sabi po dyan? At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi. Ito yung panimula ng ipahayag ng Diyos yung kanyang kautusan sa bansang Israel. Alam niyo, ang bansang Israel, pinakamatigas ang ulo na. Pinakamatigas ang ulo ng labansaya. Pero bakit inibig ng Diyos, minahal ng Diyos? Kinaawaan ng Diyos. Di ba?
At ito sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Diba? Eh, pinakikita niya yung kanyang panukala, ang kanyang plano sa tao. At dahil sa pag-ibig nga ng Diyos, ibinigay niya yung kanyang utos, yung 10 utos. Pero ang tanong, bakit kuminsan hindi sinusunod ng tao? Meron nga nagsabi sa akin, ito 10 utos, inalis na. Inalis na niya, binago na utos. Ngayon, ang tanong ano ba yung bagong utos? Ano po ba yung bagong utos? Sabi nila, bago na utos. Kailanman ang utos ng Diyos hindi nagbabago. Hindi aalisin. No, ito po ay patuloy na umiiral. Maging sa panahon ng bago na lang ng Diyos ang tao. Magmula ron, makikita nyo yung timeline, di ba? Sa panahon ni Noe, ni Abraham, ni Moises, sa panahon ng mga propeta, sa panahon ng mga apostol. Eh, nandun pa rin po yung 10 o 10 paano ngayon yung sinasabi nila na inalis na, binago na? Yan po ay nagpatuloy. Tignan yung timeline. Sa panahon natin yun, 2025. Ganun pa rin. At sa bawat panahon, maraming panahon. Napakahaba ng panahon. Mapapansin nyo, ang 10 utos ay sinulat ang daliri ng Diyos. Mismo ang daliri ng Diyos ang sumulat niya. Diba? Ano sabi rito? Basahin po natin. Exodus chapter 20, verse 1. Patuloy. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoong mong Diyos, naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Ito po yung utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Sabi, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Sa 5, huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanigbubuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Ito mo yung timeline. Hanggang sa huling lahi.
Nagmula sa umpisa hanggang sa dulo. Panahon ni Adan at Eva. Ay ganun ang ginagawa. Imbis na sambahin ng tunay na Diyos, yung Diyos na gumawa ng langit at lupa at ng lahat ng mga bagay, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang sinamba ito. Diba? So, yung ginawa, kaysa dun sa gumawa. Wala biga. Ganun ang ginawa ng tao. Magmula pang uli. Diba? Kaya yung senaryong ito, patuloy na paulit-ulit na sinasabi. Ha? Continuously, paulit-ulit. Para ipaalala sa tao na mayroong Diyos na tunay. Yung Diyos na hindi nakikita na makapangyarihan sa lahat. Totoo lang, nakakalimutan po ng tao yan. Nawawala sa isip ng tao. Ha? Sa panahon po nila Moises, inulit pa yan eh. Inulit pa yung salita na yan, yung senaryong yan eh. Aklat ng Deuteronomio. At dito na siyo. Ano po sabi niya? Pakibasa mo. At tinawag, verse 1, Oh. at tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, tingin mo, O Israel, ang mga palutuntunan ng mga kakatulan sa aking sinalita sa iyong mga pakinig sa araw na ito, upang matutunan ninyo sila at ingatan at isagawa sila. Ayan. Sinabi na sa Israel na ingatan at isagawa. Kapitulo 2. Ang Panginoong ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb, hindi pinagtibay ng Panginoon ang Panginoon sa ating mga magulang, kundi sa atin ngang nariritong lahat na buhay sa araw na ito. Pinaulit-ulit pa, no? Repeat. Kung ano yung sinabi ni Moses dun sa Exodus, yung binanggit dito. Aklat na Deuteronomy. Diba? Bakit pa ulit-ulit? Bakit inulit? Nakakalimutan kasi ng tao. Di ba? Nakakalimutan. Ang tao may sakit na kalimot. Totoo yan. Tuloy, Brad. Sa 4. Sa 3, sa 3 pala. Sinalita ng Panginoon sa inyo ng mukhaan sa bundok mula sa gitna ng apoy. Ako'y tumayo sa pagitan ng Panginoon at inyo ng panahong iyon upang ipatalag sa inyo ang salita ng Panginoon sapagkat kayo'y natatakot dahil sa apoy at hindi O nang nasa ibaba sa lupa, o nang nasa
At pinagpapakitaan po ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin. At tumutupad ng aking At sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos na nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. meron, di ba? Eh, ba't sasabihin nila? Wala. Ngayon, ang tanong, kung inalis na yung 10 utos, ano na yung bagong utos? Nakatunayan, hindi inalis yan. Yan ay nagpatulong hanggang sa panay. Patuloy po. Diba? Alam niyo ba kapag ang tao ay sumasamba sa Diyosan, merong kahatulan, may kaparusahan. Nung panahon nila, ang kahatulan dyan, kamatayan. Death penalty. Kapag nilabag mo yung 10 utos ng Diyos. Diba? Buti nga ngayon, wala eh. Walang death penalty. Kaya malaya ang taong kung ano ang gusto niyang gawin, kung ano ang gusto niyang sabihin. Malaya eh, di ba? Kaya lang, pagdating ng judgment, paano na? Ng kahatulan, paano na? Di ba? Eh, kaparasahan yun eh. Ang wala ng kahatulan, yung mga taong sumasamba sa Diyos, sa tunay na Diyos, sa Espiritu at katotohanan, at sumusunod sa kanyang mga pinag-iisip. Yun yung walang kahatulan. Maging sa panahon ni Haring David, si Haring David nagsalita rin tungkol dito. Yung aklat ng mga awit, 115, may binabanggit siya. Pinakilala yung tunay na Diyos at ipinakilala rin yung hindi tunay na Diyos. Awit 115. May baka saan, Brad?
Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Yan. Ay verse 2. Ang Diyos ay niya nasa langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Ngunit hindi sila nakakarinig. Ang mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila Yan. Yan ang figura at picture ng Diyos-Diyosan. Diba? May mata, hindi nakakakita. May tenga, hindi nakakarinig. May bibig, hindi nakapagsasalita. May kamay, hindi nakakahawak. May paa, pero hindi nakakalakad. Pinakikita yung picture, no? Yung larawan ng Diyos-Diyosan. Kung ano, di ba? So, ang kanilang sinasamba nung panahon na yun ay ano, patay na Diyos. Pumatay lang yung kinikilala nating Diyos. Buhay. Buhay. Diyos na buhay. Yung Diyos na nasa langit. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakikilala ni Haring David yan kung sino yung tunay ni Diyos. At kung sino yung Diyos na sinasamba nila ng panahon. Diba? Maging sa panahon ng bagong tipan, makikita niyo, paulit-ulit na sinasabi yan. Yung utos na yan. Aklat po ng Gawa, Kapitulo 7. Aklat ng Gawa, Kapitulo 7. Ano po ang sabi? Talatang 38. Ah, versikulo 31. Ano po ang banggit niyo? Simula po tayo sa 34. Totoong nakita ko ang kapagatian ng aking bayan na nasa Egypto. Ito po yung nasa aklat ng Exodus. At narinig ko ang kanilang hibig at ako'y bumaba upang sila'y iligtas. At ngayong halika, susuguin kita sa Egypto. Si Moises to, di ba? So, dito makikita natin, pinangangaral ng mga apostol yung panahon ni Moises. Panahon ni Moises. Yung Ten Commandments. 35. Ang Moses na ito na kanilang itinakwil na sinasabi sino ang sa inyong naglagay na puno at hukom. Siyang nagsugo ng Diyos na maging puno at tagapagligtas sa pamamagitan ng kamay ng anghel na sa kanya'y napakita sa mababang punong kahoy. Inatnugutan sila ng taong ito pagkagawa ng mga kababalaghan at mga tanda sa Egypto at sa dagat na pula at sa ilang at sa loob ng 40 taon. Ito yung Moises na nagsalita o nagsabi sa mga anak ni Israel, palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propetang gaya ko mula sa inyong mga kapatid. Sino yung propeta na yun? Na gaya ni Moises. Diba? Yun ang ating
Panginoong. Pero ang ating Panginoon sa Kristo, higit pa sa isang propeta. Di ba? Higit pa sa isang propeta. Prophet, kings, ano, ano pa? Priest. Yung titulo na yun, nasa ating Panginoon. Tuloy po tayo. Ito yung naroon sa iglesia sa ilang. Nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. At kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay. Yung palang aral na sa utos, ang tawag ng banal na kasulatan dito, ano, aral na buhay. Aral na buhay. Kaya pagka binabasa mo yun, buhay ka eh. Di ba? Buhay ka eh. Bakit? Aral na buhay. The living oracles. Yung pala yun, yung 10 utos. At yan ang pinangahawakan ng mga propeta. Yan din ang pinangahawakan ng mga apostol. Yung apostol ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga pagka hindi mo kabisado yan, eh, magkakasala ka. Diba? O kaya nawala sa isip mo yung kanyang utos, kakasala. So, yun din ang ipinangangaral ng mga apostol nung panahon nila. Yan din. Alam nyo, meron akong nakausap, hindi ko malaman kung lang kami, minsan nakakapagkakaroon pa ng debate. Hindi maiwasan yung debate minsan. Alam niyo, maging ang ating Panginoon, nakipagdebate. Di ba? Nakipagtalo yan. Yung mga apostol, nakipagdebate yan. Sabi naman ng ibang tao, Brad, masama nga niya debate. Pagtatalo.
Yun yun, kasi hindi nyo pinag-aaralan eh. Kung pinag-aaralan nyo, hindi nyo sasabihin masama ang pakikipagtalo o pakikipagdebate. So, sabi po mga preacher, hindi may iwasan kung minsan nagkakaroon ng ganyang pangyayari. Lalo na pagka Biblia pag-uusapan, itong Biblia ang pag-uusapan, hindi po naiiwasan yan. Diba? Minsan nga, Katoliko, madalas kong kadibate. Ay, yung mga sumasamba sa Diyos Diyos, madalas ko rin kadibate yan. Ang sinasabi ko lang, kung ano yung sinasabi ng Biblia, doon tayo. Huwag tayong lalagpas doon. Pag lumagpas ka ron, iba na yan. Ibang usapan na yan. Diba? Sila mahilig sa talon eh. Dampot dito, dampot doon. Diba? Ang dadamputin lang natin yung salita ng Diyos, yung Biblia. Wala nang iba. So, tuloy po tayo, no? So, yung ibinigay kay Moses, ito pala ay tinatawag na aral na buhay. Diba? Yung pala ang 10 utos. At meron pong binabanggit si Pablo, dun sa utos ng Diyos, sa 10 utos. Sabi niya, sa aklat ng Roma, Kapitulo 7, talatang 12. Ano sabi ni Paul doon? What is law? Ano ang kautusan? Ano po ang banggit niya? Brad, baka sumobra na ako. Ano po ang sabi rito ni Apostol Pablo? Roman. Ha? Roman. Romans 7:12. 7. 7:12. Romans 7:12. Kaya nga ang kautusan ay banal, ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Ayun. Kaya nga ang kautusan ay banal, sabi, matuwid At mabuti. at mabuti. Kaya ibinigay ng Diyos sa atin yan para ano? Maging banal. Maging matuwid, maging mabuti. Diba? Yan ang kautusan. Bakit? Sapagkat ang nagsalita niyan, yung banal na Diyos. Di ba? Naggumawa ng lahat ng mga bagay. Kaya lang ginawa ng tao, kung ano yung ginawa ng Diyos, yun ang sinamba. Yun ang kanilang pinuri, pinasalamatan, pinaglingkuran. Hindi yung tunay na Diyos na gumawa ng lahat ng mga bagay. Di ba? Ano pa sabi doon sa unang Timoteo? Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga kay Timoteo. Yeah. Sa 7. Unang Timoteo, Kapitulo 1, talatang 7. Na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan. Ito, tumutukoy ito sa mga Pariseo, sa mga Saduseo, sa mga Eskriba. Bagaman hindi nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Dapat nalalaman natin
na ang kautusan ay mabuti. Sabi ni Pablo. Kung ano, yan, kung ginagamit ng tao sa matuwid. Napakabuti ng kautusan kung gagamitin mo yan, matuwid. Diba? Yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid. Kaya pala ginawa ito ng Diyos dahil sa taong hindi matuwid. Dahil sa taong sumalangsang o sumuway sa utos ng Diyos. Kundi sa mga walang kautusan at manggugulo. Ayan. Kaya ginawa ng Diyos ang kautusan para sa mga taong umusuway. Diba? Sa mga walang kautusan. Ayaw pasakop sa Diyos eh. Ayaw sumunod eh. Kaya wala silang kautusan. Ang sinusunod nila yung kanilang sarili. Kung ano yung gawin nila, isipin nila, yun ang ginagawa nila. Hindi na iisip yung utos ng Diyos. Dahil sa masasama at mga makasalanan. Dahil sa mga di banal at mapagdapastangan. Dahil sa nagsisipatay sa ama at sa nagsisipatay sa ina. Sa 10 utos yan eh. Sabi, galang mo ang iyong ama at ina. Eh ano ginagawa? Pinapatay. Nangyayari ba yan? O hindi? Nangyayari. Di ba? Ito yung picture ng ano eh, ng 10 utos. Yung ano yung ginagawa ng tao nung panahon na yun, sa panahon ng mga apostol, at sa panahon natin ngayon. Di po ba? Dahil sa mga mamamatay tao, sa Diyos, dahil sa mga nakikiapid, dahil sa mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Nalagdagan pa. Ito yung mga homosexual. Diba? Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Diba? Dahil sa mga nagnanakaw ng tao. Ito yung kidnap of, ano eh, kidnap of ransom. Pati tao ninanakaw para ano, para patubos. Pagka hindi natubos, patay ka. Papatay ka. Ah. Dahil sa mga bulaan, dahil sa mga mapagsumpa ng kabulaanan, sa mga at kung meron pang ibang mga bagay laban sa mabuting aral. Ganun pa lang 10 utos, yung mabuting aral. Mabuting aral. Sabi nga po sa Bible. Ang kautosan, tagapagturo ng mabuti. Teacher, tagapagturo. No, sabi nga ni Pablo, di ba? Ano pat ang kautosan, ang siyang naging tagapagturo natin upang ano, upang ihatid tayo kay Kristo. Tagapagturo yan, eh. Tinuturuan tayo niya na gumawa ng mabuti. Gumawa ng kabanalan. Gumawa ng mabuting aral. Kaya lagi yung isa sa isip mga kapatid yung mga ating napag-aralan.
Mahalaga po yan. Habang tayo nabubuhay, diyan tayo dapat lumakad eh. Para matuwid tayo. May tanong po ba kayo sa ating napag-aralan? Okay na. Baka, baka humaba ako. Sakto. Sakto po. Magandang umaga po muli. Maraming po salamat sa inyong pakikinig. Tayo po ay awit na isang awitin at pagkatapos po niya na